Magandang araw po sa inyong lahat, especially sa sambayan ng seafarer. Ito po muli si Captain Ed Flores, isang retiradong kapitan ng barko at isang seafarer na kamukha nyo. Anyway, today, gusto ko lang sanang talakayin dito yung Red Sea again, yung Red Sea Transit. Mayroon isang katanungan na gustong nating talakayin. At ito ang aking tanong. Biyaheng Red Sea, dapat ka bang sumama sa biyahe? Gandang tanong po ito. Well, kasi lately kasi survey din po ako dito sa training center na navigator at doon po sa aking pinanggalingang manning agency na Eastern Mediterranean. So tinanong ko po yung mga seafarers sa kanilang opinion regarding sa dapat bang sumama sa biyahe pagdadaan sa Red Sea. Ang una ko pong talakayin dito ay yung mga tao na gustong sumakay. Marami po sa kanila yun. Maraming mga seafarer na continuously gusto nilang sumakay kahit mayroong threat sa kanilang safety. Kasi ang katwiran kasi nila daw, natatakot sila na mawalan ng pagkakakitaan at syempre kung wala silang mapapakain sa kanilang pamilya. Yun ang kanilang kinatatakot. Kasi nga, syempre, may mga perception sila na pag tumanggi ka, baka hindi ka na makabalik. Pero hindi naman po siguro mangyayari yun. So, yung pangalawa namang grupo na aking tinanong na ang sagot naman, ayaw nilang sumama. Again, so, dapat nating respetuhin yun. Kanilang opinion kasi, pero ang bottom line kasi pareho. Natatakot naman sila na baka magutom din yung pamilya nila pag namatay sila o nadisgrasya sila. Kaya, two contrasting opinion, but we have to respect both. Hindi natin sila pwedeng pulaan doon or what, dapat doon rin respetuhin. Yeah, kasi ang tanong ng iba, ano ba kung sakali titigil ako? May ibibigay ba daw ang gobyerno sa kanilang reintegration o trabaho? Para at least hanggang ayaw nilang sumakay sa barko dahil nga doon sa gera o sa international ship dahil sa gera nga doon sa Red Sea na makadumaan. Meron ba naman daw sila, bibigyan ba naman daw sila ng pagkakakitaan ng gobyerno? Isang magandang punto yon. Tama nga, meron ho ba? Ngayon, yung mga ayaw namang sumakay, kinatatakot din naman minsan sila na baka pag ayaw nila, hindi na rin sila makabalik. Another good point. Pero hindi naman siguro. Hindi naman habang panahon niya na tuloy-tuloy na yung gera na yan sa Red Sea. At one point, titigil din yan. So, kaya nga lang, syempre, may mga hanggang nandyan yan, habang may gera, yung chance mo na isakay ka uli, baka maging slim. Kasi syempre, natatakot na rin yung manning agency at saka yung ship owners na baka pag sinakay ka, unfortunately, dumaan doon yung barko ulit, magkakaproblema na naman sa'yo. Kaya, it's okay for you. Huwag ka muna sumakay, mag-decide ka, at maghanap ka muna ng trabaho dito sa lupa. Na again, yun ang katanungan natin sa ating lead agency, the likes of OWA, na malaki ang ating contribution. Oo. Kasi nga, talagang nagiging maigting na ngayon ang pag-atake sa mga merchant ship o commercial ship na dumadaan sa Red Sea, especially pagka may mga interest na Israel interest or mga American interest, kasi yun naman taasang sinabi yun nung Houthi sa kanilang isa sa kanilang mga video na ang kanilang aatakihin lang yun ang mga vessels with Israel interest o yung cargo at saka or ownership at saka yung mga Amerikano din syempre na dadaan doon na may interest din doon sa certain particular ships na dadaan. Oo, kasi talagang masalimuot siyang Pero doon naman sa mangyayari na yan, meron naman ginawa ang International Bargaining Forum or IBF guidelines tungkol sa pagdaan doon. Ano ang benepisyong matatanggap nyo? Na yun, kinopya rin yun ng ating DMW. Kumbaga, na lang yung copy-paste din yun. So, ano ba yung makukuha nyo kung sakaling dumaan kayo doon sa warlike zone na yun? So, sinabi ng IBF, kailangan daw magkaroon ka ng bonus equal to your basic wage. Hindi ito yung entirety basic salary lang. So, kaya wag niyong isipin na malaki yung makukuha niyo. Ang makukuha niyo lang dito yung basic salary niyo. So, maliwanag yun basic salary. Tapos payable for 5 days minimum. Kunyari, yung 5 days transit niyo, mabibigyan agad kayo ng ng bonus na equal to your basic salary. At pag tumagal siya, plus per day naman na hindi rin malinaw dito kung ano yung sinasabing per day. Basta may additional na per day, baka i-divide yung inyong basic salary, magiging pro rata as addition to the 5 days. Yun ang aking pagkakaintindi rito. Now,
Huwag naman sana, if something went wrong to you, or nadisgrasya ka, bibigyan ka naman ng double compensation for death and disability. Kalimutan na natin yung death. Disability na lang muna. O kahit na disability, kalimutan natin yan. Sana huwag mangyayari. Pero at least, sinasaad dito sa DMW at saka sa IBF Forum, International Bargaining Forum, na ito ang dapat makuha mo. If that instance will occur, bibigyan ka ng double compensation. Pangatlo, yung refuse to sail. Ito, maganda rin ito. Sana respetuhin ito ng lahat ng ship owners. Kung meron namang kung convenient lang nagagawin, kasi yung diversion sometimes will cost a lot of money for the ship owners, but okay, will be compensated also. But ang masakit dito, kung meron siyang clause no sa kanyang charter party na no diversion, then walang magagawa. Oo, pero kung dadaan ka sa convenient port at hindi magda-divert, pwede kang bumaba, pwede kang magpilit. Now, tsaka yung mandatory requirements sa increase ng security arrangement equivalent to ISPS level 3. Ito, mandatory na rin to ngayon, pero meron yung nakita kong the last time, isang barko nga na unfortunately may isang walang Pinoy na seafarer. Kung papanoorin nyo, turuan din yung mga armed guard, kasi nakita nila 10 meters pa to 15 meters na-confirm na nila na walang tao yung boat napa-atake sa kanila. Bakit hindi na lang nila pinaputukan? Baka kung napaputukan nila yun, baka hindi nangyari yung insidente na yun, baka sumabog yung remote control boat na yun. Anyway, this is just my opinion as a captain, kasi nakita ko nga, sabi ko, bakit parang wala silang ginawa? Iaantay nila yung boat, sumampa ron sa barko nila, tsaka nila babarilan, nakita nga nila wala ng tao. But anyway, that is just my opinion as a captain. So, ayan, malinaw na piniliwanag ko yung mga compensation na makukuha. And sana galangin ito at proteksyonan ng DMW pag hindi ito tinupad ng ship owners o ng principals. Dapat nating bigyan ng pansin ito na proteksyonan. Ito ang tunay na proteksyon ng ating seafarer, na dapat yung strict compliance ng mga sa guidelines and monitoring, strict compliance ng monitoring o ng lead agencies dito sa na to. What are these lead agencies? DMW, DFA, and of course yung hindi nating makitang OWA. So hanggang ngayon hindi ko pa nakikitang kumikilos ang OWA. Anyway, this is just my opinion. So again, ulitin ko, bigay nyo sa seafarer ang desisyon kung gusto nilang sumakay o hindi. At kung pagbabawalan pag sumakay ang mga seafarer, dapat bigyan nyo sila ng isang reintegration wherein they will earn money to provide for expenses ng kanilang mga pamilya. Otherwise, leave the seafarers to make a choice. And we respect their choice. Huwag na natin silang patikusin, huwag na natin silang bigyan ng kung ano-anong opinion or ibabash natin sila. Please don't do that. Let the seafarers decide. Let them decide for whatever they wanted to do. Kung sasakay ba sila sa biyaheng Red Sea or not. Again, ulitin ko your decision. Seafarers' decision, not anybody else. Good day.